Ilang araw na lang po at magbabagong taon na. At dahil magbabagong taon na, nauuso na naman yung ganito. Bali, ito po yung first time na binili ko ito. At ang pinamili ko kanina ay... Good morning guys! Time check muna tayo. 7:12 na ng umaga. Bale, kakagising ko lang po ngayon. At Friday nga pala ngayon guys. So, bale, kakain muna ako ng almusal. At prepare lang ako ng babaunin ko para sa trabaho ko mamaya. At ito talaga yung pinakamasayang araw. Kasi nga last day ulit natin sa work. At kinabukasan, mag-day off na naman tayo hanggang Sunday. Ito nga pala yung ulam natin ngayon, nilagang baboy. Bale, nagluto kasi tayo nung isang araw. At papainit lang natin yan. Hindi talaga mawawala sa almusal ang kape. Ito, 3-in-1 ito guys na na kape. Na naka-blendy stick yung pangalan niya. At kuha lang tayo ng tasa. Sakto, meron tayong mainit na tubig dito. Dahil ito talaga yung masarap sa almusal ang kape. Para magising tayo sa katotohanan sa saan to. Ito yung natin. Bawal. May kanin tayo. Tapos dito ko nang nilagay yung nilagang baboy ko guys. Dahil meron pong sabaw. Masarap talaga humigop ng sabaw pag taglamig. Kaya lang po, tapos lalagyan natin ng tubig. Nakalimutan ko na naman. Kasi importante na may lalagyan tayo ng tubig. Kasi dito lang naman tayo umiinom eh. So ayun lang po. Bali, kain na rin tayo at ito na yung kape natin. Lasang caramel. Yummy! Bago tayo umalis, kailangan din natin maglagay ng Melano CC para hindi mag-dry ang ating muka. Total, malamig na po ang panahon ngayon, kailangan meron na tayo nito. Kasi mas masakit po sa balat pag nagda-dry. Tama po ba? Time check, 7:30 na po ng umaga. Bali, paalis na tayo ng bahay at papasok na tayo sa work ngayon. And weather check muna tayo, 1 degree Celsius po dito. At nakikita nyo na sobrang lamig na po ngayon. At ito po, nagsuot na ako ng gloves para hindi lamigin yung kamay natin habang nagbabike tayo. So tara, papunta na tayo ng Kaisha. Time check muna tayo, 5:35 na ng hapon. Bale, kaka-out ko lang sa trabaho at naisipan ko na rin na kumain sa labas ngayong hapunan. Kasi wala na rin tayong energy ngayon at naubos na kanina. So hindi na lang muna ako magluluto. Habang may oras tayo ngayon, naisipan ko na rin na bumili muna ng sapatos bago tayo umuwi ng bahay. At hindi rin kasi kaya yung sneakers pag sa snow kasi nga madulas po ang yelo. Kasi yun na lang yung wala sa akin guys, yung sapatos na pang snow. Siyempre bago tayo kumain ng hapunan, yun muna yung bibiling ko. At bibili muna tayo ng ticket para meron tayong pamasahe. So 160 yan lang naman po yung ticket. Kasi huhulog lang natin dito. Kaya muna tayo ng loto. Baka sakaling manalo tayo. Charis. Okay po, kakatapos ko lang magtaya ng loto kanina. At nandito na tayo sa Cochin ngayon. Dito kasi ako bibili ng sapatos natin pang snow. Kasi nga ilang linggo na lang po at magbabakasyon na tayo. Bale, dito po ako bibili ng sapatos guys. Dito sa may Kurowa Mall. Mall po yan. At marami pong mga shop yan sa loob. Lalakad na po tayo papunta ng mall. Dito nga pala meron din silang Starbucks dito guys. At marami pong mga dito, mga mapapasyalan, yung mga restaurant at mga bilihan din ng mga damit. Actually dito ako bumibili ng mga damit ko mas mura kasi dito. Makakatipid kayo.
Lalong-lalo na sa may Shimamura. Ayan yung isa sa murang bilihan ng mga damit. Ang kagandahan kasi dito, makakabili kayo ng murang damit sa halagang 500 yen lang po. T-shirt na po yun at marami kayong mapagpipilian. Kasi kasi tawag nun, patok sa budget nyo yun. Akyat na lang tayo ng second floor dito. Kasi merong bilihan ng sapatos sa may taas. Para makabili na tayo ng sapatos ng pang snow. Nagugutom na rin kasi ako guys. Hindi pa ako nagme-merienda. Kailangan na natin kumain ng hapunan bago tayo umuwi ng bahay. Yan. Ito bilihan na ng mga damit. Mga formal attire, long sleeves. So pagkapasok ko dito sa Asbi na shop, nakita agad ako ng sapatos na pang snow. Unang-una tinignan ko muna yung nasa likod niya. At agad kong napansin na maganda itong gamitin pang snow. Dahil nung hinawakan ko siya, kakapit talaga yung snow dito at hindi kayo madudulas. Tapos ang nagustuhan ko ba dito yung kulay niya tsaka mura pa. Tapos nung tumingin ako dito sa may Oaksfield, maganda rin na may sapatos sila dito pero ang problema may kamahalan nga lang siya. So karamihan nga dito puro mga long cut at ito nga yung presyo nila nasa 8,000 yen. At maganda rin ito dahil tahi nga yung yung sapatos. At hindi basta-basta masisira to. So meron din silang brown tsaka black na kulay. Bali dito na lang ako titingin ngayon guys dahil dito na yung pinakamurang sapatos na nakita ko. So size 27 nga pala itong pako. Or sabihin natin na 9.5 yung size ko. Syempre bago ko siya bibilhin, kailangan ko muna siyang sukatin para malaman natin kung kasya talaga to sa pako. Ito na nga, susukatin na natin guys at nakalimutan ko na meron palang papel ito sa loob. Dala na rin kasi sobrang excited ko na makabili ng ganitong sapatos at mura pa yung halaga nito. Bali sinukat ko na lang yung isang pares nito at yung kabila hindi ko na sinukat dahil pares naman po sila ng sizes nito. Nung sinukat ko na pala ito, mainit sa loob ng paa at napaka-komportable pag susuotin mo kasi nga malambot ito sa paa guys. Tsaka hindi basta-basta lalamikin yung paa nyo dito dahil makapal na yung nasa loob nito. At ang maganda dito, water repellent pa itong sapatos na to. So ayun, bibiling ko na to. Nabili ko lang naman ito sa halagang 4,290 yen. Nakapamili na tayo ng sapatos natin at ipapakita ko na lang sa inyo pagka uwi ko ng bahay. So sa ngayon, kakain na tayo ng hapunan. Dito tayo kakain sa may Osaka Osho. Dito po guys, dahil masarap po yung gyoza nila dito. Ito po yung Osaka Osho kung saan tayo kakain dito. At meron din silang mga menu dito na available. Ayan po, may gyoza sila. Actually masarap ang gyoza nila dito. Promise. Kaya gusto kong kumain dito ulit eh. Ayan, meron silang mabodofu. May ramen pang kasama. At ito maganda, may set pa. Ayan. Liver siya. Liver na may nira. Karage. Ayan po, nakaset. Tapos may ramen set sila dito tsaka fried rice. Pag mag-order nga pala tayo dito, sa iPad na tayo pipili kung ano yung gusto natin. Ang kagandahan dito, meron din silang mga ibang languages na available. So unang-una pinili ko na itong fried rice na isa sa paborito ko dito sa Osho. Tapos pumili na rin ako ng gyoza, isa ito sa main dish nila dito. Tapos hindi mawawala ang ramen, naka-partner natin sa fried rice. Ito talaga yung perfect combination para sa akin. Meron din silang sauce ng gyoza dito. Tsaka rayo ang tawag dyan. And then, hindi rin mawawala ang black pepper. Tapos dito naman merong chopsticks tsaka mga baso. So ayun, maghihintay lang tayo ng ilang minutes bago tayo makakain.
Time check muna tayo, 7:35 na ng gabi. Bale, kakatapos ko lang kumain ng dinner. At ang masasabi ko sa Osaka Osho, napakasarap ng gyoza nila dahil yun talaga yung main dish nila. Tapos sinabayan pa ng ramen, kaya nag-order na ako ng tonkotsu ramen kanina. Dahil nga nagti-crave ulit ako sa ramen. Tsaka yun pa naman yung masarap na higupin pag malamig ang panahon. Syempre, hindi rin mawawala ang fried rice dahil yun na yun talaga yung paborito ko pag kasama yung ramen. So wala po akong masasabi kundi sobrang sarap po at i-rate ko ito ng 8 out of 10. Sa ngayon, pauwi na ako ng bahay at naghihintay na lang tayo ng train dito. Next train nga pala ay 7:41 ng gabi. Meron pa tayong 7 minutes ng paghihintay. Sa express na lang tayo sasakay para mabilis tayong makarating. Time check muna tayo. 8:20 na ng gabi. Bale, kakauwi ko lang ng bahay. At syempre, papakita ko sa inyo yung pinabili kong sapatos kanina. Binili ko ito sa may Aspi, sa may Quotient po, sa may Kurowa Mall. Dahil medyo nakamura po tayo. At napapansin nyo na tumutunog yung washing machine ko dahil nagsisimula na po akong maglaba ngayon. Habang may oras pa tayo at mababawasan na rin yung lalaban natin para bukas. But anyways, papakita ko na sa inyo itong pinamili kong sapatos pang winter dahil wala po kasi akong sapatos na pang snow. Hindi naman po kasi pwedeng gumamit ng rubber shoes pag nasa snow kasi alam nyo po yun na sobrang dulas po ng snow. At lalong-lalo na bawal din gumamit ng sneakers. Kaya ito yung pinamili ko na pangontra sa snow. At may iwasan din nating madulas pag namamasyal tayo. At yun nga, paulit-ulit ko po sasabihin sa inyo na abangan nyo na lang yung vlog ko doon kung saan tayo pupunta doon pag bakasyon. Kanina nga pala, nagtanong ako sa store clerk noon kung pwede ba itong gamitin pang snow. At sabi naman po nila na pwede daw ito at ang kagandahan dito, water repellent pa itong sapatos na to. So, papakita ko na sa inyo itong laman nito. Nakita nyo kasi ito kanina. Kulay brown nga pala itong nabili ko. Ayan. Ang nagustuhan ko kasi dito, kapit na kapit yung dito niya sa bandang likod. Kaya kahit anong lakad natin sa yelo, hindi tayo madudulas. At nabili ko lang ito ng 4,290 yen, including tax na ito. At meron pa naman kasi itong size ng paa ko, size 27 kasi ako, 27 cm. At ito po, ayan. Nung sinukat ko naman po ito kanina, kasya-kasya naman po ito at malambot ito sa paa. Kaya ito yung kagandahan, guys. Ayan, makapal po. Pakontra talaga ito sa labig ng paa natin. Medyo labigin pa naman itong paa natin. Kaya lagi ako nagme-medyas ng makapal para maiwasan yung lamig. At ito, pwede naman natin ito gamitin pag nagagala tayo. Hindi lang sa pupuntahan natin para sa bakasyon. So, ayun. Pwede naman natin siya gamitin pag lalabas tayo sa linggo or next week na pag mamamasyal na tayo. By the way, yung pasok namin sa work hanggang December 26 na lang po yun, which is Friday. At pagdating ng December 27 hanggang January 4, yun po yung Sunday. Isang linggo kami na walang pasok na nun kasi nga magbabagong taon na. Kaya yun, excited na rin akong mamasyal, guys. Talagang matagal na naming plinano to. Since 2 months ago pa yun eh. Doon na kami nagpa-reserve ng ticket tapos ng hotel at iba pa pati yung pangpasyal namin nandun na lahat. Yun lang talaga yung plano na matutuloy talaga na yung iba kasi na hindi talaga plinano saka pa matutuloy, di ba? Kaya mas maganda talaga na biglaan para tuloy, charis. Okay po, may magpapa-shoutout nga pala ngayon, isa-isahin natin sila. Shoutout po mula kay Sir Francisco 1984A. Shoutout po sa inyo from Alberta, Canada. At shoutout din po sa anak nyo na si Aries and Cosi. Salamat po sa panonood ng aking vlogs at God bless you po. Next naman po, shoutout din sa iyo Ma'am Unreadable Name. Hindi ko mabasa yung pangalan, 1121. Ayan po, shoutout po. Maraming salamat po lagi sa panonood ng aking vlogs. And then shoutout din kay Tobe1518. Hello po sir. Maraming salamat po sa panonood. At shoutout din kay Sir PJ Velasquez. Yun lang po. At meron pa. Sana ba yun?
Eto, shoutout din kay Sir Gilbert Retiro na laging nagbibigay ng handout sa akin araw-araw yan. Shoutout po dyan sa Pilipinas, Sir Gilbert. Sana magkita rin tayo soon at siguro after 2 years, uwi rin ako dyan. Ilang araw na lang po at magbabagong taon na. At dahil magbabagong taon na, nauuso na naman yung ganito. Bali, ito po yung first time na binili ko ito. Alam nyo ba kanina na dumaan ako sa lotohan at nagtaya na rin ako at syempre hindi mawawala itong Nenmatsu Jumbo natin. At eto, every year meron po silang Nenmatsu Jumbo na nagaganap yan tuwing katapusan ng taon. Dahil halos lahat po ng mga Hapon bumibili sila ng ganitong ticket, hindi lang po mga Hapon kundi mga ibang foreigners din po na merong ganito. So ipapakita ko po sa inyo itong ticket na binili ko guys. Bali, isang ticket nito ay nasa 300 yen. Isang papel po na ganun. Pero yung binili ko na nito ay 10 piraso na nagkakahalaga ng 3,000 yen. Makikita nyo po na nakasobre kasi siya eh. Ayan. Pag nakasobre, laman nito ay 10 piraso. Nakakabili lang naman ng ganito guys sa mismong Lotto Outlet or Takarakuji Outlet. At nakalagay lang naman kasi dito ay Nenmatsu Jumbo Takarakuji. Ito lang yung sasabihin nyo sa mismong clerk na bibili kayo ng ganito. Sabihin nyo lang na Nenmatsu Jumbo. Tanungin pa kayo doon kung gusto nyo ng renbang or bara. Ang ibig sabihin ng renbang ay bibigay sila ng number na magkakasunod-sunod. Bali, 6 digits po yung nakalagay dito. At sa taas nito ay merong number ito, number ng kung pang ilan. Tapos ito yung number sa baba na 6 digits. Kung halimbawa, bibili kayo ng rembang, ang bibigay sa inyo na ticket ay magkakasunod-sunod na numbers. Pero pag gusto nyo ng bara, ang ibig sabihin, bara-bara po yung mga numbers. Or sabihin natin na random po sila magbibigay ng numbers. Iba-iba po, parang naka-jumble po. Kaya sa akin po, ang binili kong ticket na to ay bara. Kasi pag once na bumili kayo ng bara ticket, may chance daw po na mananalo kayo dito. Alam nyo ba pag napanalunan nyo yung jackpot price ng Nenmatsu Jumbo, ang halaga niyan ay nasa 1 billion yen or Juoku yen. So mas mataas pa yung mga panalunan nyo ngayon compare po nung last year dahil nung last year po ay yung jackpot price nila ay nasa 700 million yen. Pero ngayon po ay tumaas na po ng 1 billion yen or nagkakahalaga yan ng 380 million pesos. Ang maganda dito, kapag kunwari hindi nyo naman nakuha yung jackpot price, meron naman silang mga consolation prizes na ibibigay. Depende po yan sa number na tatamaan ninyo. Ito po yung mga gawain ng mga Hapon. Lalo na pag patapos na ang taon, talagang bumibili sila ng ganitong Nenmatsu Jumbo. Alam nyo ba na sobrang laki ng premyo nito, as in. Pwede kayong bumili nito hanggang December 23 na lang po. Ang start ng raffle nito ay sa December 31 po. Ayan, Reiwa 7 this year po yan, December 31. Pag lumabas na po yung result ng etong Nenmatsu Jumbo, makukuha nyo po yung price nito mula January 8 next year hanggang January 7 after 2 years. Kung may tatamaan po kayo na number sa ticket ninyo, saka nyo makukuha yung price nyo sa buwan ng January 8 next year. At alam nyo rin ba na first time ko lang bumili ng ganitong ticket sa buong buhay ko dahil medyo na-curious lang po ako kaya tinry ko nang bumili. Tsaka makikita nyo naman yung result nito pag December 31 na at ipopost naman nila yan sa mismong website nila. At makikita nyo na lang yung result yan, i-search nyo na lang po yung Takarakuji results. Yun na lang po, i-search nyo na lang po yan sa Google kung meron po kayo. So ayun lang naman po at dahil Biyernes po ngayon, wala naman tayong gagawin sa ngayon at makapagpahinga rin tayo bukas. Pero yung ginagawa ko muna ay naglalaban na rin ako at patapos na rin itong nilalabang ko. Bale, after ko magsampay, yung kasunod naman na damit ang lalabang ko habang meron pa tayong oras. Para wala na rin tayong masyadong gagawin bukas.